Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw nandito pa rin tayo sa ating series which is Seeking God's Guidance and Wisdom. So may pagpapala sa pagsunod and we should not suffer for being disobedient. So ngayong araw with regards to our series, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 32 verses 8 to 11. So in New International Version, sabi rito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Rejoice in the Lord and be glad. The righteous sing, all you who are upright in heart. So, in Tagalog translation naman, or in ang Biblia 2001 version, sabi rito, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Marami ang paghihirap ng masasama, ngunit tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa kanya na sa Panginoon ay nagtitiwala. Magsaya kayo sa Panginoon at magalak kayong matutuwid at sumigaw sa kagalakan kayong lahat na matutuwid sa puso. So, ang main point lang naman ng Bible verse na iyon is kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, kay Lord God, and sumusunod tayo, tiyak na maganda yung kakalabasan ng mga ginagawa natin, di ba? Unlike daw sa mga disobedient or hindi sumusunod na sila yung naghihirap, kumbaga sila yung nagsasuffer mismo ng consequences ng mga actions nila. So, para mas mapalawak pa itong Bible verse natin, is proceed tayo sa ating teaching. Basahin ko na lang muna siya tapos tsaka ko siya i-explain. Number 1, God gives instruction, teachings, and counsel. Number 2, obedience requires understanding. Number 3, the disobedient suffers while the obedient rejoices in God's love. So, dun sa una, nagbibigay daw ng instruction ng mga katuruan at kina-counsel tayo ni God. Kumbaga sa mga school, di ba, may mga guidance office, ganyan, student affairs, ganyan. Kumbaga sa ating mga tao in general, si God yung nagbibigay sa atin ng instruction, mga katuruan, and siya yung nagka-counsel sa atin. Yung hindi mo na kailangan mo pa-schedule, basta kailangan mo lang lumapit sa Kanya. And gaya nga ng sinasabi na sa series natin, di ba? Kapag nagtitiwala ka sa Kanya, is madali na lang sumunod kasi nga nagtitiwala ka sa Kanya. Kasi kung tayo tatanungin, tayo mga tao, hindi naman tayo susunod sa iba kung hindi natin yung pinagkakatiwalaan, di ba? Kasi nga meron tayong mga trust issues. Pero when it comes to God, dapat magtiwala tayo ng buong buo sa Kanya. Nang sa gayon ay makasunod tayo sa lahat ng dapat nating sundin na galing sa Kanya. Next naman, yung pagsunod nga natin, gaya na nabanggit ko kanina, requires understanding. So, hindi tayo makakasunod, willingly especially, kung hindi natin naiintindihan kung ano ba yung nangyayari or kung ano ba yung susundin natin. Kung wala tayong pag-unawa dun sa bagay na yon, maaari tayong mag-suffer ng consequence later on, especially kapag hindi tayo sumunod sa kung anong dapat nating gawin na based kay God na galing sa Kanya, hindi yung decision mo lang. Kasi kapag tayo lang yung nagde-decision, ayun yung may tendency na magkamali tayo and worst part is yung isang maling decision mo lang na yun is ayun pa yung ikakabagsak mo. So, mas okay na naiintindihan natin kung ano yung ginagawa natin
or naiintindihan natin kung bakit tayo sumusunod sa Kanya. And lastly, yung mga hindi marunong sumunod or yung mga masasama, yung nagsasuffer nga ng consequences ng actions nila. Meanwhile, yung mga sumusunod sa Diyos or masunurin sa mga kautusan niya, sa mga katuruan niya, sila yung nagbe-benefit, sila yung nagsasaya dahil sila yung nakakaranas ng sobrang pagmamahal ng Diyos. Sila yung nakaka-appreciate. Although, kahit yung mga hindi sumusunod, lahat ng tao mahal ng Diyos. No exceptions. Kaso syempre, kapag nagtitiwala ka sa Kanya, naiintindihan mo siya at sinusunod mo siya, doon mo mas ma-appreciate yung love niya. And in that way, mas magre-rejoice ka sa piling niya at mas mararamdaman mo yung kagalakan sa puso mo, di ba? So, dapat sumusunod tayo sa mga katuruan at sa mga teaching, sa mga instructions niya sa atin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, do not be like a horse who obeys without understanding. So, kung matatandaan natin yung nakalagay sa Bible verse natin, no? Yung mga horse is may parang pantakip sila sa mata, ganun. Lalo na kapag bumabiyahe sila or naglalakad sila somewhere. So, kumbaga, ano kasi sila, parang ayun yung nagsisilbing part ng instruction nila. Kasi, kapag tinanggalan mo sila nung sa mata nila, may tendency na ma-distract sila sa nakikita nila sa paligid nila kasi hindi lang dito nakafocus yung mata nila. So, tayo kapag gumaya tayo sa mga kabayo na sumusunod lang ng walang pag-intindi, may tendency talaga na maligaw tayo and magkamali tayo. And ayun nga, tayo rin mismo yung magsasuffer ng consequences nga ng action natin gaya ng paulit-ulit kong sinasabi kanina. And next, do not suffer for being disobedient. Dahil nga nabanggit ko rin kanina na yung mga hindi sumusunod yung mas nagsasuffer dahil bukod sa hindi nila na-appreciate yung love ni God, yung eternal love ni God, is yung decision nila mismo kasi mali. Which is mas may possibility na mas madagdagan pa or mas patungan pa ng isa pang maling desisyon hanggang sa magtuloy-tuloy. And ayun na yung nagiging downfall kasi natin, di ba? Especially kapag nakakapag-commit tayo ng sin. So, kapag naging masunurin tayo sa Kanya, mas makakaiwas tayo sa mga kasalanan na yon and sa mga bagay na alam naman natin hindi natin dapat gawin. So, we should be obedient to Him at all times, di ba? And lastly, do not miss the opportunity to obey. So, lagi naman tayo may opportunity to obey, di ba? Kumbaga, wag natin palampasin. Like, kapag alam natin na, kuwari, may isang bagay tayo na pinag-iisipan. And, alam naman natin, mahihingi natin agad yung sagot ni God kung ano bang dapat natin gawin, di ba? Tulad niyan, magbasa ka ng Bible kapag may katanungan ka. Like, kapag sa mga ganong instance and alam mo naman na yung dapat mong gawin, which is sa galing sa payo sa ni God, sa nakuha mong lesson sa Kanya, pero hindi mo ginawa, kumbaga ni-neglect mo, ayun yung tinatawag na missing the opportunity to obey. Yung ikaw na mismo yung pumili na hindi sumunod sa utos niya, sa katuruan niya. So, hindi natin dapat sinasayang yung ganong opportunity. Dahil tayo rin naman yung magbe-benefit doon at the end of the day. And para sa atin din yun, para hindi tayo mag-suffer sa consequence ng kung anumang maling action or decision na magagawa natin.